Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga batas na isusulong ni Atty. Vic Rodriguez kung pala rin siya na manalo bilang isang senador. Dito may post, third floor studio. Salamat kay Yusek Marlon at Yusek Pamela. 14 hours ago ang post nila, tinatanong nila ang mga netizens. Pabor ka ba na maibalik ang, huwag nating gamitin yung word na basta paslang o gurgur. Gurgur penalty para lang sa krimen na korupsyon at drug trafficking. So dalawang pagpilian, yes, panahon na magkaroon ng batas, gurgur penalty. And then, no, hindi pa napapanahon. Okay, as of now, meron ng 9,600 votes na na-cast. 98% ang nagsasabi, pabor sila sa gurgur penalty. 2% lang ang hindi pabor. Basahin natin itong mga comments. Dang Jin, sabi niya, yes na yes. Tignan natin kung kakandidato pa ang mga kawatang politiko. Abuso na masyado. Nilalapastangan na pundo ng gobyerno. Yan, korupsyon. Grabe. Si Jobing Sapin, sabi, yes po, 100% po tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Si Leo Jean, 100% ibalik ang gurgur penalty para sa mga corrupt government officials and employees. Kaya malalakas ang loob nila na magnakaw ng pera ng taxpayers kasi alam nila na hindi naman sila mapaparusahan. Isa pang comments, SKY, 100% kung pwede, nga lang 5 times ulitin sa mga elected officials. Sino to? Taga Bukid kami. Pabor na pabor ako dyan. Tas mag-charter change na gawin 12 years ang presidente para madiretso ang big projects. Matatapos talaga kasi kung iba na naman ang presidente, hindi na naman itutuloy, lalo na kung ngagba. Helen Cantilla, sabi niya, yes na yes. Ibalik po ang gurgur penalty, mas okay yan para wala ng korupsyon. Jeffrey Chua, yes, ibalik yan, capital punishment para sa mga corrupt officials at illegal substance-related trades. It's about time and it's the right time. Si Fine Santos, unahin ang mga buhaya sa Kongreso. Amigo Manila, yes, with reservations. Kailangan ng special court na mag-handle ng cases para mabilis at hindi pwede pakialaman ng gobyerno. Saka dapat retroactive mula sa panahon ni Marcos Sr. Cory. Ganito. Okay, so yung sabi niya with reservations, I'm sure marami ang tututol dito. Matandaanan ko, correct me if I'm wrong, parang panahon ata ni PGMA na nawala yung gurgur penalty. Merong in-injection na nun, lethal, Malala ko, panahon ng Marcos Sr. Grabe yung kanyang style. Yan ang tunay na leader. Nung una, silya elektrika pa eh. Talagang, kinikiti lang buhay. Yung mga heinous crimes. And then, mayroong drug lord, Lim Ing Seng. Tama ba yun? Tandang-tanda ko pa eh. Televised. Worldwide. Drug lord, pinairing
Sa parang Jose Rizal sa Luneta. Oh, kitang-kita ng buong mundo kung ano ang pwedeng mangyari sa mga magdadala ng mga bawal na gamot sa Pilipinas. Kasi yung Lim Ingsin parang injig. Ginorgor sa Luneta. What happened? Nanginig. Mula nung ginawa ni Marcos Sr. yung paggurgor kay Lim Ingsin sa ala Jose Rizal na nawala. Tuluyang nawala. Wala tayong kaproblema sa bawal na gamot panahon ng Marcos Sr. Then, yun na nga, naipagpatuloy until GMA yung Gorgor penalty. But dahil sa ng mga human rights group, nawala. Okay. Ang isang kumukontra dito, ang mga, I think, Roman Catholic bishops, ayaw nila. Kasi ang buhay daw, sagrado, galing sa Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatang bumawi nito. Agree ako na ang buhay sagrado. Kaya lang, kung basahin mo ang Bible, lalo na sa Old Testament, nako, inuutos ng Diyos na ang mga masasamang tao is may gurgur penalty talaga. Yung mga Israelites nga yung mga nahuling nagkakasala ng adultery at iba pa, binabato. Gurgur by stoning to, binabato hanggang malagutan ng hininga. Ganon din yung mga ibang nations surrounding Israel, yung mga pagan nations, inuutos ng Panginoon na lipulin sila. Yun nga, Amalekites utos kay Haring Saul na atakihin yung mga Amalekites at walang iligtas kahit isa. So, ganon po ang Panginoon na ang Diyos sa mga taong masasama na gusto niyang lipulin para mawala na sila ng influence. Hindi na sila makapanggulo sa mundo kasi God is a God of justice. Okay? So, salamat at naisipan ito ni Attorney Vic, but it will be an uphill battle. Kasi hindi ko alam, sa buong mundo halos inalis na yung ganyang parusa, yung gurgur penalty sa mga heinous crimes. Kung ibabalik sa Pilipinas, malaking mabigat na labanan ito. So, kailangan ng suporta ni Attorney Vic ng iba pang like-minded. I hope mananalo pa ang ibang senador na katulad niya. Sino pa ba ang pwedeng makakatulong kay Attorney Vic? Siya lang atang nakaisip nito Medyo ipagdasal po natin si Attorney Vic dahil sa mga surveys, hindi pa siya naisasama sa Magic 12. Mabuti pa si Congressman Marcoleta, pumapasok siya sa Magic 12 sa ibang mga surveys. Kanino bang survey yun? Yung kalimutan ko yung Tangier ata, yung pumasok siya na kasama siya sa Magic 12. But si Attorney Vic medyo malay. But later, mayroon pa pala ang new update kay Attorney Vic. Adopted son na siya ng Negros region. Wow. Ano ba ito? May roots ba siya na Ilonggo? Hindi ko alam kasi ang alam ko ang roots niya diyan lang sa Metro Manila, Rizal ata ang kuan ng mga Rodriguez. But post ni Third Floor Studio, nabasa ko na adopted son na siya ng Negros region. So malaking bagay yan, mga Ilonggo. Sana suportahan nila si Attorney Vic Rodriguez at
maganda yung ipinaglalaban niya, anti-corruption. Corruption. Then of course, itong problema natin sa bawal na gamot. Palagi niyang ginigiit yung magpa-drug test lahat ang mga. So minsan ipinapakita niya yung kanyang negative na result sa kanyang test. Nagpapatunay na malinis siya, hindi siya gumagamit ng bawal na gamot. So good luck, Attorney Vic Rodriguez.